Hello, welcome, and we are the Group 7, and we're here to discuss or talk about the Philippine cartoons political caricature of the American era by Alfred W. McCoy. Background of the author. Name, Alfred W. McCoy, age 72 years old, birthday, June 8, 1945. Pinanganak sa Massachusetts, USA. Ang kanyang trabaho ay isang professor ng history sa University of Wisconsin-Madison. Siya ay isang Amerikano at kilala siya dahil sa kanyang librong Political Caricatures of the American Era. Date na pag-publish nung libro niya or pag-produce ng libro, paglabas ng libro ay noong 1984. Background of the document. Philippine political caricatures gained full expression during the American colonial period. The caricatures are a graphic description of the events that went on under the American colonial period. All the challenges, scandals, and influence brought to the Filipinos by the Americans. Those pre-war caricatures that were seen on the book entitled Philippine Cartoons Political Caricature of the American Era, 1900s to 1941, made a history that will never be forgotten. Sa Philippine cartoons, tinitignan ni McCoy ang mga caricatures bilang isang anyo ng reaksyon ng mga Pilipino patungkol sa mga kaganapan ng panahong tulad ng mga isyu ng gobyernong Amerikano, ang mga anti-colonial na kilusan at ang pag-usbong ng mga bagong ideolohiya sa Pilipinas. Itinuturing ng mga cartoonist sa Pilipinas na ang kanilang mga gawa bilang isang paraan ng paglaban, pagpapahayag ng salubin at komentaryo sa mga pataharang kolonyal. 1900s to 1941, Philippine political cartoons gained full expression during the American War. Filipino artists recorded national attitudes towards the coming of the Americans as well as the changing mores and times. Political cartoons sa Pilipinas ay tunay na umunlad noong panahon ng Amerikano at nagsilbing isang makapangyarihang anyo ng pagpapahayag ng saloobin at pagprotesta sa mga kaganapan ng mga panahong iyon. Sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng mga Amerikano mula noong 1898 hanggang 1946, naging mahalaga ang papel ng mga cartoon sa pag-record ng mga pambansang saloobin ng mga Pilipino patungkol sa mga isyong pampolitika, panlipunan at kultura. Commentaries in mass media inevitably shape public opinion, and such kind of opinion is worthy of historical examination. Philippine political cartoons gained full expression during the American era. Filipino artists recorded national attitudes towards the coming of the Americans as well as the changing more end times. Ang komentaryo sa media ay nakakaapekto sa opinion ng publiko. Sa Pilipinas, ang mga political cartoons noong panahon ng mga Amerikano ay nagpapakita ng reaksyon ng mga Pilipino sa pagbabago. Political caricatures. The Mapapalad. These caricatures explain that in the year 1907, Filipino nationalists became more concentrated about the economic project, or the AGNP came from the Filipino taxpayers. That insult the nationalists because the Filipinos were barred from any participation of their own country. This shows that the reasons why there are some projects or infrastructure are not immediately done or finished are due to those people who are working under the municipal of every province.
Thus, instead of using the budget intended for a proposed project, some tend to use it on other unimportant things and exploit the money, which came from the Filipino taxpayers. Ang mapapalad ay isang cartoons na nagpapakita ng pagkadismaya ng mga Pilipinong nasyonalista noong 1907. Ito ay naglalarawan kung paano ang pera ng mga Pilipinong taxpayer ay ginagamit para sa mga proyekto ng gobyerno, ngunit hindi napapakinabangan ng mga Pilipino mismo. Nagpapakita rin ito ng korupsyon sa mga opisyal ng gobyerno na nagpapahirap sa pagkumpleto ng mga proyekto. Equal work and equal salary. Why? Equality comes in different forms. An example of this is the low salary of the teachers here in the Philippines. There were teachers who are complaining for having a low salary even if they graduated from international universities and are qualified in high civil service examination. The Filipino teacher compares the salary given to American teachers who were only normal graduates wherein they receive or paid much. Also, another form of discrimination that was mentioned is about the American who were given chance to teach in elite secondary school, whereas Filipino teachers were assigned to crowded primary school in remote areas. Sabi dito, equal work and equal salary, na nagpapakita ng hindi pantay na sahod ng mga guro kahit may mataas na pinag-aralan at kwalifikasyon ang maraming guro sa Pilipinas. Mababa pa rin ang kanilang sahod kumpara sa ibang bansa. Ito ay dahil sa kakulangan ng pondo para sa edukasyon, hindi pantay na pamamahagi ng resources at mahirap na kondisyon ng trabaho sa maraming paaralan. So, kailangan dito ng pagbabago para maging patas ang pagtrato sa ating mga guro or sa mga guro. A public pause is not hereditary crown. It seems that Filipino politicians at that time did not understand well enough the essence of democracy and accompanying democratic institution and processes. This can be seen in the rising dynastic politics in Tondo as depicted in the cartoon published by The Independent. Patronage also become influential and powerful, not only between clients and patrons, but also between the newly formed political parties composed of the elite in the United States. This was depicted in the cartoon where the United States, represented by Uncle Sam, provided dole outs for members of the Federalistas, while the nationalist politicians looked and waited for their turn. Thus, the essence of competing political parties enforced choices among the votes was cancelled out. The problem continues up to the present, where politicians transfer from one party to another depending on which party was powerful in specific period of time. So, sabi dito, ang mga publiko daw ay hindi na mamana ang corona. So, tila hindi gaanong nauunawaan ng mga politikong Pilipino noong panahon na ang essence ng demokrasi ay kasama ng demokratikong institusyon at process. Ito ay makikita sa sumisikat na politics sa Tondo, which is nilarawan sa cartoon ng The Independent. Ito ay naging impluwensya at makapangyarihan din at ito ay tinangkilik. Hindi lamang sa pagitan ng mga kliyente at parokyano, kundi maging sa pagitan ng mga bagong tatag na parti, pampu, pampolitika na binubuo ng piling tao ng United Nations. Inilalarawan ng cartoon na kung saan ang United Nations na binubuo ni Uncle Sam ay nagbibigay ng mga donation para sa mga member ng Federalistas habang ang politiko ng nationalist ay nakatingin at naghihintay ng kanilang turn o kaya ng kanilang time. Flaming Youth. McCoy called the sexual revolution that occurred 1930s. Young people as early as the period disturbed the conservative Filipino mindset,
we can see how the period was the meeting point between the conservative past and the liberated future of the Philippines. So sabi dito sa Flaming Youth is kasing aga ng panahong iyon na ginulo ang conservative na pag-iisip ng mga Filipino. And makikita din natin kung paano naging tagpuan ang panahong iyon sa pagitan ng conservative na past at malayang kinabukasan ng Philippines, liberated future. So, ang Flaming Youth daw is naging daan o tagpuan daw iyon sa pagitan ng conservative na past. 'Di ba noon napaka-conservative ng mga tao? And ngayon is ano na siya, malaya na. So, isa siya sa naging daan para ma-achieve 'yon. Why the Upper Serra rebels? It shows the form of landlord usury used to strip tenant farmers from their rightful share of harvest. So, sabi dito, ang sistemang Upper Serra ay isang sistema ng pagsasaka kung saan ang mga magsasaka o ang mga Upper Serra ay nag-uupa ng lupa at nagbabahagi ng ani sa may-ari ng lupa o ang hasyendado. Madalas itong nauuwi sa isang hindi patas na sistema dahil sa mataas na interes sa mga utang or usury at sa pagkuha ng malaking bahagi ng ani ng hasyendado. Dahil dito, ang mga aparsero ay madalas na nananatiling mahirap at utang na utang. Ang kawalang katarungang ito ang nagtulak sa marami sa kanila na lumaban na tinawag na aparsero rebels. Lumaban sila para sa kanilang karapatan sa lupa at sa mas patas na pagbabahagi ng ani. Ang kanilang pakikibaka ay nagpapakita ng matinding pagnanais para sa katarungan sa ekonomiya at panlipunan. Relevance of the document to the history. For the first one, nationalism. Nationalism. Ang mga political cartoons ay naging makapangyarihang anyo ng nasyonalismo sa Pilipinas. Ginagamit ng mga Pilipino upang ipahayag ang pagtutol sa kolonyal na pamamahalaan ng mga Amerikano. Pinapakita ng mga kartoon ang pagnanais ng kalayaan at pagpapahalaga sa sariling identidad, kultura at karapatan bilang bansa. Second one, eye-opener. Ang mga kartoon ay naging kasangkapan sa paggising ng kamalayan ng mga Pilipino sa mga isyong politikal at kultura, tulad ng mga pang-aabuso ng mga Amerikano at ang patuloy na kolonyal na kontrol o pagkukontrol nila sa atin. At ang sa paggamit ng mga political caricature, pinapakita din ang pagtutol sa mga hakbang ng mga Amerikano na naglalayong gawing kolonyal at asimilado ang mga Pilipino. Patriotism. Ang patriotism ay makikita sa mga political cartoons kung saan pinapakita ng mga Pilipino ang kanilang pagmamahal sa bansa at pagnanais na protektahan ang kalayaan at karapatan. Ang mga caricature na nagpapakita ng pag-aalala sa mga pangyayari ay sumasalamin sa malalim na pagmamalasakit sa kapakanan ng ating bayan. Discover our roots. Ang mga political cartoons noong panahon ng mga Amerikano ay tumulong sa pagkilala sa ating kasaysayan, kultura at wika. Pinapakita ng mga kartoon ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ating identidad at ang pag-alala sa ating kamahulay na kasaysayan, kabilang ang paglaban para sa kalayaan. Contribution of the document to the history. Magkaroon ng kalinawan ang susunod na henerasyon sa nakaraang lipunang Pilipino sa pamamagitan ng kartoon na ito dahil ipinapakita nila ang mga mahalagang issue laban para sa kalayaan at ang pagmamahal sa kultura at identidad. Nagsilbi rin ito bilang kasangkapan para sa
pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman ng mga sumusunod na henerasyon, pati na rin sa paglilinaw ng mga impormasyon tungkol sa kasaysayan. Sa pamamagitan ng mga political cartoons, nakikita ng mga tao ang politika at pinahalagahan ang mga representasyon ng kanilang kalayaang sa loob ng mas malawak na konteksto ng lipunan. Pinapakita ng mga political cartoons ang damdamin ng mga tao at nagsisilbing paraan upang talakayin ang politika at lipunan gamit ang sining. And the end. Thank you for listening.